Saint Matthew! Ang taas ng enerhiya ng ikabitong baitang. Dumako naman tayo sa ikawalong baitang. Bakit parang walang mga tao? Saint Hildegard! Hoy, saan na kayo? Matthew! Ay, Matthew! Wait, say... Saint Elred. Hoy, attendance ta ha. Saint Micteld. Saint Gertrude. Okay, tayo sa mga grade 9 students! Nasaan ang grade 9 Saint Monica? Aking pakinggan ang mga tinig ng grade 9 Saint Clair. Hindi mapapahuli ang grade 9 Saint Agnes. Napakaganda! Alright, dito tayo sa grade 10. Pakinggan natin ang tinig ng grade 10, Saint Bernard. Ano naman sa grade 10, Saint Jerome? Saan kaya ang grade 10? Ambrose. Hindi magpapahuli ang grade 10, Saint Augustine. Sa grade 12. At hindi magpapahuli ang senior high. Tinig ang senior high ulit. Senior high. Kakaisa, ipinagdiriwang natin ang dalawang mahalagang haligi sa ating pagkatao. Ang ating wika, sa ating kultura, at ang nutrisyon bigay lakas sa ating katawan. Isang makulay at makabuluhang araw sa ating lahat, maligayang pagdiriwang ng buwan ng nutrisyon at buwan ng lahi. Ako po si Binibining Giselle. At ako naman si Ginoong Gabuya at ang inyong tagapagdaloy para sa araw na ito. Tayo po ay nagtipon-tipon upang kilalanin at ipagdiwang ang galing ng talento bawat mag-aaral mula sa iba't ibang baitang. Bilang pagsisimula, tayo ay magsitayo para sa ating pambansang awit ng Pilipinas. Napakasela ng mga ito, kaya't sino man ay walang sumalang. Pinagsikapan kong isagawa ang ayaw isagawa ng iba. Sinikap kong sagutin ang paghahamak na sa loob ng 100 taon ay naitambak sa atin at sa ating lupang sinilangan. Diyos ko. Dami ng tao. Ano ka mag- ka pala. Tingnan. Para malungkot.
Reformer! Apo! Ang pambansang awit ng Pilipinas. Sa kapasisi bundok sa simoy at sa langit mong bukha may dilaga paglayang minamahal ang kislap ng wat gumpay na nagniningning ang bituin at ay magdi buhay na sa mo aming ligaya na pag may mga na panalangin. Naway ang ating pagtitipon ay maging matagumpay at makabuluhan. At ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon ng kasaysayan, na nagsugo sa nagkatawang tao, ang aming Panginoong Hesukristo. Maraming salamat sa iyong kapanitilihan sa amin, lalo tigit ngayon sa aming pagdiriwang ng buwan ng wikang kaloob mo sa bansang Pilipino, kaisa ng mga wikang katutubo mula sa mga lipiring hirap. Isang bayan, ang kasaysayan ang magsilbing bukal ng karunungan upang hindi namin maulit ang pagkakamali sa nakaraan. Sa pasimula ng aming taong pampaaralan, ipagkaloob mong magkaisa kami sa isip at diwa sa pamamagitan ng Espiritu Santo upang magsilbing halimbawa sa aming pamilya, paaralan, ay magmula sa aming hinihiling namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Isokristo, kaisa ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Espiritu Santo. Amen. Magandang hapon sa lahat, sa mga guro at mag-aaral. Upang higit na bigyang kulay ang ating pagdiriwang, atin po pakinggan ang isang mainit na pagbati mula kay Ginoong Matahong para sa kanyang opening remarks. Magandang araw sa inyong lahat. Oh. Wow, grabe ang enerhiya. Sa ngalan ng pamunuan, guro at mag-aaral ng St. Scholasticus Academy, Tabunok, itinatanghal ko ang mainit na pagbati sa pagdiriwang ng dalawang mahalagang adhikain ngayong taon, ang buwan ng wika at ang Nutrition Month 2025. Una,
atin munang salubungin ang buwan ng wika sa temang paglinang sa Filipino at katutubong wika, makasaysayan sa pagkakaisa ng bansa. Hinihamon tayo ng temang ito na tuklasin at pagyamanin ang ating pambansang wika at mga katutubong dialekto, mga pundasyon ng ating pagkakakilanlan at pagkakaisa bilang isang bansa. Pangalawa, ipinagdiriwang din natin noong buwan ng Hulyo ang Nutrition Month 2025. Ang kampanyang ito ay may temang Food and Nutrition Security maging priority, sapat na pagkain, karapatan natin. Ngunit tanong, paano nga ba magkakaisa ang Nutrition Month at buwan ng wika? Mas linangin natin ang pagpapahalaga ng wikang Filipino sa pamamagitan ng pagbibigay ng tamang impormasyon ukol sa ating kinakain, pamumuhay at sa ating paggalaw. Sapagkat ang wika ang daan upang maisalin ang wastong kaalaman patungkol sa kalusugan. Sabi nga ng sulat sa likod ng aking kasuotan, huwag patayin ang sariling wika. Gaya ng ating katawan, huwag nating itong abusuhin, bagkos bigyang pansin ang ating emosyonal, pisikal, mental at espiritual na kalagayan. At gaya ng wika, huwag natin itong hayaang mamatay, kundi bigyan natin ng pansin ang paggamit sa wasto. Sapagkat paano natin mamahalin ang iba kung sa ating sariling wika pa lamang ay nagkukulang na tayo ng pagpapahalaga. Ngayong tema ng pagtitipon, nag-iisa sa mabuting kalusugang Filipino. Kaya't sama-sama tayong itaguyod ang ating wika at kalusugan bilang ambag sa pagkakaisa, kaunlaran at kinabukasan ng ating bayan. Maraming salamat at magandang araw sa ating lahat. Ngayon naman ay dadako tayo sa pagkilala sa mga mag-aaral na nagsumikap at nagpakita ng kahusayan sa mga aktibidad para sa buwan ng nutrisyon. Simulan natin sa mga nagwagi mula sa grade 12 sa kanilang presentasyon na Dance, Wellness, and Exercise na igagawad ng ating mga guro sa MAPI 12 at TLE 12. Una, Best Costume, Grade 12, St. Leoba. Grade 12, St. Leoba. Susunod, Most Energetic Group, Grade 12, St. Odelia. Susunod, Most Creative Use of Props, Grade 12, St. Walburga at Grade 12, St. Elfreda.
Dance Wellness and Exercise, second runner-up, Grade 12, St. Leoba. Ang Dance Wellness and Exercise, first runner-up, Grade 12, St. Walburga at Grade 12, St. Elfrida. At eto na, muli natin saksihan ang pagtatanghal ng ating Dance Wellness and Exercise Champion, Grade 12, St. Otilia. Eto na ang Dance Wellness and Exercise Champion, Grade 12, St. Otilia. I can see what's happening. I can't what? And they don't have a clue. Who's they? They'll fall in love. And here's the bottom line. Our trio's down to 2. Oh, I get it. The sweet caress of twilight. Yeah, There's magic everywhere. it's everywhere. And with all this romantic atmosphere, disasters in the air.
Napakahusay talaga ng mga mag-aaral sa ikalabing-dalawang baitang. Sumunod po ang mga nagwagi mula sa grade 11 sa kanilang poster making contest na igagawad ng MAPI 11 at TLE 11 teacher. Second runner-up, Group 4 St. Willibord at Group 5 St. Asgar. Uulitin ko, ang second runner-up, Group 4 ng St. Willibord at Group 5 St. Asgar. Magpili lamang ng representative. Second runner-up, ma'am. Group 4, St. Willibord at Group 5 ng St. Ansgar. Advisor na lang. Ginsa na lang. First runner-up, ang Group 7 St. Willibord at Group 8 ng Ansgar. Sino ang advisor ng Willibord at Ansgar? Pakipunta. At ang champion ay ang Group 3 St. Willibord at Group 4 ng St. Ansgar. DJ Nathan. Para naman sa mga nagwagi mula sa grade 10 sa kanilang brochure making contest na igagawa ng parangal ng MAPI 10 at TLE 10 teachers. Alexa Jane M. D. Guzman, grade 10 ng St. Bernard.
Meg Daniel M. Morales, grade 10 ng St. Jerome. Anne-Marie D. Macaldo, grade 10 ng St. Ambrose. Ninya Kate Dulanin, grade 10 ng St. Augustine. Susunod ang mga parangal para sa grade 9 sa kanilang food and booth display na igagawad ng MAFI 9 at TLE 9 teacher. Best Food, grade 9 St. Agnes. Best Booth, Monica, grade 9 St. Monica. Best Presentation, grade 9 St. Monica. Most Lively, grade 9 St. Clair. Food and Booth Display, second runner-up, grade 9 St. Clair. Food and Booth Display, first runner-up, grade 9 St. Monica. Food and Booth Display champion, grade 9 St. Agnes. Palakpakan mo natin ang grade 9. Mula naman sa grade 8 sa kanilang Nutri-Jingle Competition, pinararangalan ng MAPI 8 at TLE 8 teachers. The juiciest jingle, most energetic performance. Grade 8, St. Mecto. Nutri-Tunes Award, Most Creative Lyrics. Grade 8, St. Mecto. Spectacular Design Style Award, Best in Props or Visual. Grade 8, St. Mecto. Nutri-Jingle Competition, third runner-up. Grade 8,
St. Ulrich. Nutri-Jingle competition, second runner-up, grade A, St. Hildegard. Grade 8 Elred Advisor, please come here. Nutri-Jingle competition, first runner-up, grade A, St. Gertrude. Nutri-Jingle competition champion, grade A, St. Mechtel. Para sa Grade 7 sa kanilang cooking show contest na pangungunuhan ng MAPI 7 at TLE 7 teachers. Best in Plating, Group 1, Grade 7, St. Matthew. Best in Table Design, Group 2, Grade 7, St. Andrew. Cooking show contest. Best in Table Design, Group 2, Grade 7, St. Andrew. Cooking Show Contest, second runner-up, Group 1, Grade 7, St. Jude. Cooking Show Contest, first runner-up, Group 1, Grade 7, St. John. Cooking Show Contest Champion, Group 1, Grade 7, St. Matthew.
St. John. First runner-up. St. Matthew. Champion. Bago tayo magpatuloy, hayaan po natin masaksihan ang isang espesyal na bilang na inihanda ng ating mga MAPE teachers. Kaya munting alaala, paalala lang sa lahat ng grupo, dapat meron kayong representante. 2 hanggang 3 representante na mag-aabang dito sa ground. At ngayon, lumipat tayo sa paggawad ng mga nanalo at mga espesyal na parangal sa pagtatanghal ng buwan ng lahi. Mula sa grade 7 hanggang sa grade 12. Simulan natin sa mga espesyal na parangal na matatanggap bunga sa kanilang talento at pagkamalikhain na pangungunahan sa Filipino at Araling Panlipunan Coordinators. Ang paparangalan sa pinakamalikhaing kasuotan ay ang St. Matthew Group 2. Uulitin ko, ating paparangalan ang mga makagaling na performances mula sa Grade 7 Sayawi. Uunahin natin ang mga espesyal na parangal. Ang paparangalan sa pinakamalikhaing kasuotan ay ang St. Matthew Group 2.
Nasaan na yung camera? Ang paparalangan naman sa pinakamahusay na koreografiya ay ang St. Matthew Group 2. Ang paparalangan sa pinakamahusay na interaksyon sa manonood ay ang St. Jude Group 2. Atin din paparalangan ang mga magagaling na performances mula sa Grade 7 na pangungunahan sa Pilipino at Araling Panlipunan Coordinators. Ang nakakuha ng pangatlong parangal sa sayawit, walang iba, ang Grade 7 St. Andrew Group 2. Grade 7, St. Andrew. Nasaan ang representative? Grade 7. Kung wala, maaari ba ang advisor na lang ang pumarito? Nakuha ng palanga sa sayawin ang ang nakakuha sa unang parangal sa sayawin ay walang iba, Grade 7, St. Matthew, Group 2. At kanila ito itatanghal muli ang kanilang performance. Palakpakan natin ang mga nanalo. Ating palakpakan ang Grade 7, St. Matthew, Group 2. Ang mundo ay likha ng puong may kapal, isang tahanang sagana sa likas na yaman, tubig, lupa, kagubatan, mineral at hangin. Lahat ay may layuning magbigay buhay sa atin. Mula sa pinakamaliit na mikrobyo hanggang sa dambuhalang balyena sa dagat. Mula sa isang dahon sa sanga ng punong kahoy hanggang sa malawak na ekosistema ng kagubatan. Lahat ay konektado, may gampanang mahalaga. Bawat nilikha ay bahagi ng masalimuot, ngunit balanseng ugnayan ng kalikasan. Ang
tao ay hindi hiwalay sa kalikasan, kundi isang bahagi nitong maselang sistema. Ngunit ang ating mga gawa tulad ng walang ingat na pagtatapon ng basura, pagsusunog ng plastik, paggamit ng dinamita sa dagat, at pagputol ng mga puno sa kagubatan ay nagdudulot ng malalalim at malalayong epekto. Pagbaha, global warming, pagkaubos ng punong nagbibigay buhay, pagkawasak ng tirahan ng mga hayop, lahat ay bunga ng ating kapabayaan. Unti-unting nawawala ang mga nilalang tulad ng agila sa kabundukan, tarsier sa Bohol, leopard cat at spotted deer sa Visayas, peacock at palm civet. Sila ay biktima ng pagsira sa kanilang tahanan. Ang kalikasan, tao, hayop, at lahat ng nilalang ay magkakaugnay sa isang ikot ng buhay. Tulad ng kasabihang, walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Tayo ay may tungkuling magtulungan, pangalagaan ang ating kapaligiran at panatilihin ang balanse ng kalikasan. Dahil sa huli, tayo ay sakay sa mundong naglalakbay sa gitna ng kalawakan. Umiikot sa bituin na nagbibigay buhay sa halaman at sa hayop at sa atin. Ang lahat ng bagay ay magkaugnay. Magkaugnay ang lahat. Ang lahat ng bagay ay magkaugnay. Magkaugnay ang lahat. Ang lahat ng bagay ay magkaugnay. Magkaugnay ang lahat. Ang lahat ng bagay ay magkaugnay. Magkaugnay ang lahat.
sa lupa at sa laot at sa langit. Ang lahat ng bagay ay magkaugnay, magkaugnay ang lahat. Ang lahat ng bagay ay magkaugnay, magkaugnay ang lahat. Ang lahat ng bagay ay magkaugnay, magkaugnay ang lahat. Ang lahat ng bagay ay magkaugnay, magkaugnay ang lahat. Lupa, laot, langit ay magkaugnay. Hayop, halaman, tao ay magkaugnay. Ang lahat ng bagay ay magkaugnay, magkaugnay ang lahat. Ang lahat ng bagay ay magkaugnay, magkaugnay ang lahat. Ang lahat ng bagay ay magkaugnay, magkaugnay ang lahat. Ang lahat ng bagay ay magkaugnay, magkaugnay ang lahat. Ang lahat ng bagay ay magkaugnay, magkaugnay ang lahat. Ang lahat ng bagay ay magkaugnay, magkaugnay ang lahat. Ang lahat ng bagay ay magkaugnay, magkaugnay ang lahat. Ang lahat ng bagay ay magkaugnay, magkaugnay ang lahat. Ating palakpakan ang Grade 7, St. Matthew, Group 2. Susunod ang mga grade 8 sa kanilang sabayang pagpigkas. Simulan natin sa mga espesyal na parangal na matatanggap bunga sa kanilang talento at pagkamalikhain na pangungunahan ng Filipino at Araling Panlipunan Coordinator. Ang parangal sa pinakamalikhaing kasuotan ay ang St. Hildegard Group 2. Susunod na parangalan sa pinakamahusay na koreografiya ay ang Grade 8 St. Elred Group 1. Pinakamahusay sa koreografiya, Grade 8 St. Elred. Ang parangal sa pinakamagandang tula ay ang St. Maxwell's unang pangkat. At ding paparangalan ang mga magaling na performance
mula sa grade 8 sa Bayang Pagbigkas. Ang nakakuha sa pangatlong parangal sa Sabayang Pagbigkas, walang iba, ang St. Mixel Group 2. Ang nakakuha sa pangalawang parangal sa Sabayang Pagbigkas, St. Gertrude Group 2. Ang nakakuha sa unang parangal sa Sabayang Pagbigkas ay walang iba, Grade 8 St. Mixel Group 1, at itatanghal nilang muli ang kanilang performance. Ating palakpakan ang mga nakakuha ng parangal. Ngayon, ating muling saksihan ang Sabayang Pagbigkas ng Grade 8 St. Mixel. Gulo! Bakit tayo ginaganito? Takbo, tago, huwag kang lilingon. Sa bawat sigaw ng mga sundalo, putok ng baril. Unang dumating ang mga Kastila, bit-bit ang krus at espada, at sinakop ang ating lupa. Mga dato na pinugutan, mga bayani na sinunog sa harap ng bayan. Sumunod ang mga Amerikano, maraming ipinangako, ngunit marami rin kinuha. Ang ating likas na yaman, ginawang kanila. Ang ating tinig, pinatahimik. At ipakita namin sa aming tinig, pagkakaisa sa aming Sabayang Pagbigkas.
Ating palakpakan ang Grade 8 St. Micteld. Susunod na ang Grade 9 sa kanilang tanghalang pesta. Simulan natin ang mga espesyal na parangal na matatanggap bunga sa kanilang talento at pagkamalikhay na pangungunahan sa mga Pilipino at Araling Panlipunan Coordinators. Ang parangal sa parangal ng bayanihan ay Saint Monica. Saint Monica representative. Susunod na parangal sa pinakamagandang disenyo ng kubol, ang Grade 9 St. Clair. Ang parangal sa pinakamahusay sa sayaw pesta, ang Grade 9 St. Monica. Ang parangal sa reyna ng pesta, ang Grade 9 St. Monica. Ang parangal sa reyna ng pesta ay si Caltera Chloe ng Grade 9 St. Monica, Halad Inasal. Ang parangal sa pinakamahusay na pagtatanghal ng kagamitan ay ang Grade 9 St. Monica. Atin din parangalan ang mga magagaling na performance mula sa Grade 9 Tanghalang Pesta. Ang nakakuha ng pangatlong parangal sa Tanghalang Pesta, walang iba, ang Grade 9 St. Agnes. Ang nakakuha ng pangalawang parangal sa Tanghalang Pesta, ang Grade 9 St. Clair. Ang nakakuha ng unang parangal sa Tanghalang Pesta, walang iba ang Grade 9 St. Monica, at itatanghal nila mula ang kanilang performance. Hala, og next week naman na yung birthday sa tong manghod, no? Hala, magunsa ta. Hala, kibaw na ko. Magtigom ta. Election. Zef, dali. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Thank you, ate. Eh, unsay pubuhaton anaday?
Bigyan natin ng masigabong palakpakan. Susunod, ang grade 10 sa kanilang likhawitan. Simulan natin sa pagpaparangal ang mga magagaling na performance mula sa grade 10 na pangungunuhan ng Filipino at Araling Panlipunan Coordinator. Ang nakakuha sa pangatlong parangal sa likhawitan, walang iba ang St. Ambrose Group 2. Ang nakakuha sa pangalawang parangal sa likhawitan, St. Bernard Group 1. Muli, ang pangalawang parangal sa likhawitan sa St. Bernard Group 1. Ang nakakuha sa unang parangal sa likhawitan ay walang iba, Grade 10 St. Jerome Group 1. At itatanghal nilang muli ang kanilang performance. Muli ating salubungin ng masigarbong palakpakan ang Grade 10 St. Jerome. Ay, nakakapagod naman maging isang OFW. Yung tipong kailangan ko pa mag-English. Kasabaan pa yung pasensya ko. Lalo na yung anak ni Madam, si Mark. Hira! Hira, saan ka ba? Bakit wala pang ulam dito? Ma'am, pasensya na po. Binabantayan ko po kasi si Mark. Ay, wow! Ilang beses ko bang titiisin yung kilos mo mabagal? Ang bagal mo kumilos para kang isang pagong. Ma'am, pasensya na po. Pagbubutihan ko na lang sa susunod. Magluto ka nga roon at pakainin mo si Mark pagkatapos dahil nagugutom na yan. Ayusin mo, kung hindi, masistante ka na talaga. Opo. Ano ba'y pagkaon? Mark, ito, kumain ka na. Masarap ito, luto ko. Kumain ka na nga. Kasi kapag hindi ka kakain, ako ang mapapagalitan ng nanay mo. Anong nangyayari dito? Ano na ba ginawa mo, Hira? Ma'am, pasensya na po. Tinapon po ni Mark yung pagkain niya dahil ayaw niyang kumain. Totoo ba yun, anak? Mark, huwag ka na nga magsinungaling. Ano? Anak ko ba talaga sinungaling ngayon? Kapal ang mukha mo, ah. Ma'am, totoo po ang sinasabi ko. Ma'am! Katulong ka lang dito. Nakakatawa ko, ma'am! Tara na nga, Mark. Iwan na siya. Ma'am! Wag mo! Ma'am! Wag mo, ma'am! Nagmamakaawa si Hira kay Mary, ngunit hindi siya binigyan ng bagong pagkakataon. Hello? Kaya wala siyang ibang magawa kundi maghanap ng ibang trabaho. Umalis na siya sa bahay ni Mary, dala-dala ang kanyang mga gamit. Naglakbay siya papunta sa iba't ibang mga lugar, makakita lamang ng bagong trabaho. Habang naglalakad siya,
may nakita siyang papel na ang nakasulat ay naghahanap sila ng trabahante. Magandang Dali-dali umaga namang po, pumunta sa loob si Hira. Magandang umaga po, sir. May nakita ako sa labas na naghanap lang kayo ng bagong trabahante. Oo. Ako nga pala si Justin. At ikaw ay? Ako po si Hira. Maaari ko ba makita ang iyong resume? Sige po. Pasensya na po Hira, pero hindi ka namin kaya tagapin dito dahil hindi ka nakapagtapos ng koleyo. Pero sir, kailangan kong trabaho na ito. Dahil pag wala akong trabaho dito, papabalikin nila ako sa Pinas. Pasensya na po dahil yan ang kailangan upang makatrabaho ka rito. Walang nagawa si Hira kaya umalis na siya roon. Kalaunan, nakatanggap siya ng tawag mula sa agency niya na papauwi na siya sa Pinas dahil wala na siyang amo. Pagkatapos ng tawag nila, bumili na siya kaagad ng tiket papunta sa Pinas. Hindi niya alam na may balitang nakahintay sa kanya roon dahil hindi niya inaasahan. Ano ba dyan? Hindi mo talaga ako panalagutan? Nabuntis mo ako dyan! Hindi mo ba din? Alam ko, anak! Kaya nga ayaw ko na sa'yo dahil pagod na ako. At ayaw kong panagutan yung anak mo. Mo! Anak mo rito dyan! Huwag mo akong iiwan pagkatapos sa tingawin to! Hindi mo ba gets? Ayaw kong panagutan yan dahil bata pa ako. Minulidad pa lang ako, anak. Ako din ang anak! Nagmamakaawa ko dyan! Kahit para sa bata lang! Diyan ka na nga! Dyan! Dyan! Iniwan ni John si Ana na umiiyak at nakaluhod. Nagmamakaawa na tulungan siya sa pag-aalaga ng kanilang anak. Pagbalik ni Ana sa kanilang bahay, nakita niya ang kanyang ama, si Jose, kasama ang kanyang kalaguyo na si Georgia. Andito na pala yung walang hiyang anak mo eh! O anak, panarap ko na ba yung nakapagtis sa'yo? Hindi pa. Hindi mo na niya. Anong gagawin mo ngayon? Hoy anak, dyan kami natulong sa nanay mo ha? Huwag, kamalaman niyo yung tungkol sa atin. Hihingi ako ng pera. Sabihin ko lang na para yun sa tuition ko. O sige na nga, umalis ka na nga, kitang may ginagawa kami. Pagkatapos ng 2 araw, lumipad pabalik si Hira dito sa Pilipinas. Medyo malungkot dahil wala na siyang trabaho ngayon, pero kahit papaano, masaya siya na supresahin ang kanyang pamilya sa kanyang pagbabalik. Hay, sa wakas, makikita ko na rin yung mga anak ko at si Jose. Anak, bakit napatawag ka? Nang, ay nay. Manghihingi sana ako ng pera para lang sa aking tuition. Tuition? Eh di ba napadalhan ko na kayo? Ano kasi nay, marami kaming projects kaya yun, ginagamit ko sa mga projects ko. Ah, sige anak, magpapadala ako. Tinapos ni Ana ang tawag na may mahinang ngiti sa kanyang mukha. O ano, anak? Anong sabi ng nanay mo? Pinadahan ka na ba ng pera? Opo tay, baka bukas magpapadala na yun. Sabi ko sa'yo, Matthew, ang dali lang talaga maloko ng nanay mo. Sabihan mo ba? Nadamihan ipapadala niya. Napakatanga talaga ng nanay niyo, no? Yung tipong akala niya para sa tuition pinapadala niyang pera, pero para na pala sa kanyang apo. Apo? Napatigil ang lahat sa kanilang ginagawa na marinig nila isang pamilyar na boses. Hira, anong... Apo? Sino yung nabuntis o nakabuntis? Ikaw ba, Ana? Matthew? Nay, di po ako yun. Eh, sino? Ikaw ba, Ana? Buntis ka? At ano to, Jose? Sino yung babaeng kasama mo? Ako lang naman ang pinagpalit sa'yo. Pinagpalit? Jose? Ana? Ay. Ikaw, Ana? Totoo ba? Nabuntis ka? Sagutin mo naman ako! Oo, buntis ako, Nay! Ana! 15 years old ka pa lang! Buntis ka na! Ano bang ginawa mo sa buhay? Yung lalaki na ang
buntis sa'yo? Wala, nanay. Tinalikuran na niya kami. Ana, kamamata mong tao, buntis ka na. Hirap ako abroad para lang mataguyod ko yung pamilya natin. Tapos ano? Ano? Ito lang yung isang nino sa akin. Nawalan ako ng trabaho, kaya umuwi ako dito sa Pinas. Hindi ko na inakala na ito na pala ang susulubong sa akin. Nabuntis ka at may iba na yung tatay mo. Saan ako nagkulang? Saan? Sa pagmamahal? Pinapakita ko yun sa aking magtatrabaho. Tapos ano? 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 Ito na yung insuklino sa akin. Walang magawa yung paglili mo nagtawad sa akin, Ana. Ang isang pagkakamali na ginawa mo. Buntis pa talaga. Hindi ko sinasadya. Hindi sinasadya. At magbubuntis ay isang pagpili. Hindi isang pagkakamali. Ganun din. Ang panluloko. Pinagtulungan niyo talaga ako, ah. Ano ba ang nagawa ko sa inyo? Jose, pinagpalit mo ba talaga ako? Pagtapos ng lahat natin pinagdaanan sa buhay. Wala eh. Pinakit niya ako. Kaya ganun. Sumama ako. Walang hiya kayo! Pinagtulungan niyo ba talaga ako? Tapos ano, Ana? Ako pa magpapalaki ng anak mo? Ako pa? Ako pa? Tumahimik ang silid. Tanging ang pag-iyak niya ang pinangalaw sa buong silid. Bakit kaya sa tulay ganito ang kapalaran? Kahirap mabuntis sabang ika'y bata pa lang. Pangarap ko'y dahan-dahang nagiging masakit. Walang pera, ang dami pang gagawin. San kailangang bitawan ng mga minamahal? Kahit bilang ina, takot ang nadarama. OFW, handa't magsikap para sa kinabukasan. Sa hirap nagsikap upang guminhawa. Mga caretaker, nurse nagbigay ng pag-asa sa mata ng ipaliwanag at ginhawa ang aming dala. Sa puso nila'y may paglingap at pag-ibig. Bigyan naman ninyo kami kahit na konting awa.
ating dinggin ang mga awitin. Sa bawat himig, mayroong damdamin. Suriin natin ang bawat hiling, ating pag-asa ay itindi. Bawat pagtawag may dalang himala, sa ating diwa ang pag-asa ay tunay. Bawat isa ay mayroong papapala. Ito na ang takda sa ating panahon, simulan natin ang panibagong umaga, ating harapin ang bukas na may galang. Huwag mong palipasin ang pagkakataon, ihagsik ang biyayang bunga ng kahapon. Simulan natin yakapin ang bukas. Sisimulan na ngayon. Simulan na ngayon. Sisimulan natin, sisimulan na ngayon. Simulan na ngayon. Sisimulan natin, sisimulan na ngayon. Simulan na ngayon. Sisimulan natin, sisimulan na ngayon. Simulan natin ang panibagong umaga, ating harap ang bukas na may galang. Huwag mong palipasin ang pagkakataon, ihagsik ang biyayang bunga ng kahapon. Simulan natin yakapin ang bukas. Lolo. At yan, ang Grade 10 St. Jerome Group 1 Palakpakan. Susunod, ang Grade 11 sa kanilang Lakambini at Lakandula. Simulan natin sa mga espesyal na parangal na matatanggap bunga sa kanilang talento at pagkamalikhain na pangungunahan sa Filipino at Araling Panlipunan Coordinators. Ang parangal sa parangalan ng Altanghal, Tribong Ifatan ng St. Willibrord. St. Willibrord, nasaan iyong representante? Susunod, ang parangal sa gatimpala ng Sinag Kasuotan, Tribong Ifatan ng St. Willibrord. Ang parangal sa Best in Promotional Poster, Tribong Maranao ng St. Willibrord. Tribong Maranao, nasaan na iyong representante? At hindi parangalan ang mga magagaling na performance mula sa Grade 11 sa kanilang Lakambini at Lakandula. Ang nakakuha sa pangatlong parangal, walang iba ang Tribong Tagbanwa ng St. Oscar. Ang nakakuha ng pangalawang parangal, ang Tribong Maranao ng St. Willibrord.
Ang nakakuha ng unang parangal sa Lakambini at Lakandula ay walang iba, ang tribong Ivatan ng St. Willibrord, at itatanghal nila muli ang kanilang performance. Grade 11, pakibilisan. Itatanghal muli ng tribong Ivatan ng St. Willibrord. Palakpakan! Magandang hapon sa inyong lahat. Maayong hapon kaninyong tanan. Kapian, kapano, Diyos siya, makuyab kayo nga amin. Ako, si Jefferson Villaver, ang iyong lakandula. At ako, si Chloe Lucero, ang inyong lakambini. Narito kami upang purihin ang inyong mga mata. Kami nagula sa punot dulo ng mga kapuluan. Mga kamao ng amihan at dalos ng tubig. Kami ang tribong Ivatan. Tingin di aya. Ako'y kumikislap sa inyong harapan. Sumasayaw na parang ranem na dumadaloy sa paligid ng aming mga isla. Ako naman, kasing lakas ko ang mga sulawsaw o habagat na tumatagos sa ating mga balat. Maaring kilala nyo kami sa aming mga bakul at mga bahay na yari sa bato. Ngunit higit sa lahat, higit pa kami rito. Kung hindi ulan at hangin ang nagliligaw sa aming kultura, binura ito ng mga dayuhang makapangyarihan. Mga Kastila, Amerikano, Hapon, lahat sila ay hinuhugas ang aming dating makulay na tradisyon na para bang mga yapak sa buhangin na tinatangay ng mga alon habang umahampas sa dalampasigan. Kaya ngayon, nakatayo kami rito sa mga islang ito at lampas pa. Kami man ay maliit sa bilang o sa populasyon, ngunit malakas naman ang aming boses. Umaalingaw-ngaw ang aming pagkakaisa, tangay ng hangin at alon. Kami masuyod, kami Ivatan! Isa-isaun ko umat nawa mata ko dumabawataw as kanu mauhu nga simsima simuyakan amalu
At yan ang tribong Ivatan ng St. Willibrord. Palakpakan! Hindi rin natin malilimutan ang mga mag-aaral na nagpakitang gilas sa Bugtungan Contest. Ipagkaloob po natin ang kanilang nararapat na pagkilala. At ating anyayahan na pumarito sa harapan si Ginoong Abais at Quipper Representative Mrs. Sofia at upang ibigay ang mga parangal. Ginoong Abais at Quipper Representative Mrs. Sofia, magandang araw. Dito tayo sa Grade 11. St. Willibrord, ikatlong gantimpala, Jasmine Angus. Pumarito sa harapan, ikalawang gantimpala, Erica Trazona. Unang gantimpala, Gil Justin Caviola. Dito tayo sa St. Ansgar, ikatlong gantimpala, Nexie Batastas. Ikalawang gantimpala, Francesca Calaura. Unang gantimpala, Sayuri Shimani. Dito tayo sa ikalabing-dalawang baitang, St. Elfreda. Ikatlong gantimpala, Joreen Meeting. Ikalawang gantimpala, Jacob Onferada at Jaylene Laborada. DJ Nathan. Unang gantimpala, Mary Co.
Ramandam ba? Manam din, iliw ba? Sige ba? Ha? Sige ba? Manam. Grade 12? Manam. Wala na. Fred ah. Sige, Fred ah. Wala na. Liyo ba na ta? Liyo ba na ta? Okay. Sa ikalabing dalawang baitang, Saint Lioba. Ikatlong gantimpala, Nicole Nola. Ikalawang gantimpala, Ann Nacor at Marie Demafeles. Unang gantimpala, Nina Felizarta. Saint Lioba. Saint Tulborga. Ikatlong gantimpala, Monique Gulbin. Ikalawang gantimpala, Marilis Tiamco. Unang gantimpala, Jirin Alcaraz. Saint Odilia. Ikatlong gantimpala, Bibi Trazona. Uwang gantimpala, Zafira Lasida. Unang gantimpala, Scarlett and Celia. Yun lamang at maraming salamat. Atin ding paparangalan ang mga magagaling na performer mula sa grade 12 sa Litang Dulang Panradyo na pangungunahan ng Filipino at Araling Panlipunan Coordinator. Ang nakakuha sa pangatlong parangal, Tansong Tagintig sa Saliting Dulang Panradyo. Walang iba ang Saint Odilia Group 2. Pamagat, Nagmamahal Soraya. Paalala sa lahat, wala pang pwedeng umuwi. Bumalik kayo sa pinagkaroonan ninyo. Bumalik kayo sa lugar kung saan kayo nararapat. Ang nakakuha sa pangalawang parangal, pilak ng palakpakan sa Salitang Dulang Panradyo ay Saint Odilia Group 1, pamagat, The One Who Goes Away. Paalala, bawat mag-aaral ay bumalik sa kung saan kayo nararapat dahil hindi pa tapos ang ating programa ngayon.
bumalik sa inyong pwesto. Okay. Ang nakakuha sa unang parangal, gintong mikropono sa salitang Dulang Panradyo ay walang iba. Grade 12 St. Walburga at St. Elvida Pamagat. Narahuyong Bahaghari. Gayon din, ating pagkaluban ng gawad ng magarang kasuotan ang mga natatanging estudyante at empleyado. Perlas ng Kasuotan, Church Secundino, Grade 12, Leoba. Grade 12, St. Leoba. Jacela Cañete, Grade 10 St. Bernard. DJ Nathan. Pumunta kayo sa harapan. Pagkalooban din natin ng gawad sa magarang kasuotan ng ating guro. Ngayon, ating tawagin si Ginang Gemma Alga para sa kanyang perlas na kasuotan. Ikaw si Seth. At si Ginoong Matahong. Hindi siya prepared. Maraming salamat sa lahat ng guro, mag-aaral at mga panauhin na naging bahagi ng matagumpay na pagdiriwang na ito. At huwag rin natin kalimutan ang mga papremyo, sertipiko, dekorasyon at mga abalang guro na bumuo ng programa. Ito po muli si Ginoong Gabuya. At ako po si Binibining Dayangko na nagsasabing, isabuhay ang kultura at wastong nutrisyon para sa mas maunlad na henerasyon. Maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat.